Noong unang panahon, sa napakagandang bansa ng Pransya, may isang kaakit-akit na babaeng ang pangalan ay Mathilde. Inaalagaan niya ang kanyang itsura at palaging nag-aalalang wala siyang magagarang gamit. Ay kasal sa isang hamak na clerk na si Victor, na nagtatrabaho sa Ministro ng Edukasyon at kumikita naman ng sapat. Noong gabi, sila ni Victor ay naupo upang maghapunan. Mainit na sabaw. Tapos sa tinapay. Ay, sabaw na naman at normal na tinapay. Kain man lang ako sa maraming pagpipilian at sa magandang kubertos. Kaya si Mathilde ay patuloy na mabuhay na laging may gustong higit pa kesa sa makontento kung anong meron siya. Araw, umuwi ang kanyang asawa na masayang masaya. Hindi, ito para sa iyo ito. Isa itong Nagagawin isang linggo mula ngayon sa bulwagan ng ministro. masaya? Victor, sabihin mo nga kung ano ay susuot ko sa handaang yon. Siguro yung damit mong palagi mo sinusuot sa siya. Kasi maganda ka naman para sa akin. Oh, anong problema? Kasi wala akong may susuot sa handaang yon. Mahal ko, huwag kang umiyak. Magkano ba ang bagong bestida ngayon? Mga 400. Bigla si Victor sa narinig. Yan ang insaktong halaga na itinabi niya para pambili para sa gamit pangisda pag lumalabas sila ng mga kaopisina niya. Kung ganun mahal ko, ibibigay ko sa iyo ang pera para makabili ka ng pinakamagandang damit. Anong problema? Hindi ka ba masaya sa iyong damit? Ano naman siya, pero wala akong alahas pang terno dito. Naku, wala na akong perang pambili ng alahas. Bakit di ka magsuot ng mga bulaklak? Nasa uso naman magsuot ng ngayon. Bulaklak? Pwes, malalaman ng lahat na napakahirap lang natin. Ba't di mo tanungin yung kaibigan mo na si Forrester? Maraming pahira din kanya. Bumisita siya kay Forrester na siyang naging mabuting kaibigan niya. Nagkwentuhan sila ng ilang sandali hanggang sa masabi na ni Mathilde ang pabor niya kay Forrester. Alahas ba? Siyempre meron ako. Piliin mo kung ano ang gusto mo. Halika. Abot ni Forrester ang isang kahon na punong-puno ng mga alahas. Marami siyang sinukat, ngunit walang nagustuhan. Meron pa ba akong pagpipilian? Heto, meron akong isang kahon ka. Binuksan ni Mathilde ang kahon at nakita niya ang pinakamagandang kwintas na nakita niya sa buong buhay niya. Maingat niya itong isinuot sa kanyang lieg at siya'y natuwa nang makita ito sa salamin. Ayos lang ba kung ito na lang ang hihiramin ko? Aba, oo, syempre naman. Sige, alis na ako. Maraming salamat. Araw ng handaan, naging buo ang tagumpay ni Mathilde. Ay hinangaan ng lahat ng mga bisita na dumalo sa handaan. Siya'y tumawa at nakipagkwentuhan ng may saya, lalo na't ang ministro mismo ang bumati sa kanya. Magandang umaga sa iyo. Nabis akong nagpapasalamat sa pagdalo mo. Maraming salamat po, Ministro. Pagkatapos ng handaan, hinanap niya ang kanyang asawa na siyang pumasok sa isang kwarto at nagpahinga.
kagandahan ko. Naglakad silang dalawa sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Ading dumadaan ng mga sasakyan. Naglakad silang ng matagal hanggang sa makasakay na sila. Ano nangyari? Ang kwintas! Nawala sa leeg ko! Nawala ko ang kwintas! Ano? Imposible yun! Ano ba yun bago tayo umalis? Pisuot ko! Nalala ko rin na sa leeg ko ito habang kausap ko ang ministro. Anong kaya sa sasakyan? Nakuha mo ba yung numero? Hindi! Hindi ko nakuha! Nanghina ng husto si Victor. Alas 3 na kasi ng hapon. Sige, subalikan ko ang dinaanan natin. Hanapin ko sa mga kalitong nahulog ng dam. Hindi ko talaga mahanap. Ito na lang, sumulat ka na lang ni Forrester. Sabihin mo na pinaayos mo ba yung pintas. Kasi nasira ang kawit. Magkakaroon tayo ng panahon para mahanap ang pintas. At habang ginagawa ito ni Mathilde, si Victor naman ay nagtanong-tanong sa mga tao na nakita niyang dumaan mula sa kalye. Umikot sila sa kung saan-saan sa lahat ng mga alahero. Sa wakas, nakakita sa nilang kwintas na kapariho ng kwintas na nawala. Ano yun? Ginoo, magkano ito? Ito madam, ay nagkakahalagang 40,000. Masakit man sa loob nila, binili na nila ito. Nakiusap sila sa alahero na hintayin muna sila hanggang sa makakuha sila ng pambayad. Si Victor ay lumibot at nakiusap sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak hanggang sa makolekta na niya ang perang kailangan at binili niya ang kwintas. Inauli niya ito kay Forrester na hindi naman ito tinitingnan ang laman. Tapos noon, nagbago na ang buhay ng mag-asawa. Lumipat sila sa isang tirahan na mas mababa ang renta. Si Mathilde ay nagpula at nagtrabaho sa iba't ibang bahay sa syudad. Ang kanyang mukha ay kumunot at gumaspang ang mga kamay. Si Victor naman ay mas humaba pa ang trabaho sa umaga at gabi. Isang araw, habang naglalakad sa labas, may nakita siyang isang magandang babae. Ay, si Forrester! Ang kanyang itsura ay singganda pa rin ng isang rosas. Ano kaya kung puntahan ko siya kausapin? Ay, kumusta? Napakatagal na, ngunit ang ganda-ganda mo pa rin. Sino ang babaeng ito? Parang hindi ko siya madam, paunin. Parang hindi pa tayo mahal kong kaibigan. Ako ito. Si Mathilde. Siguro malaki na ang pagkakaiba ko. Mathilde? Naku, mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Kinwento na ni Mathilde ang tungkol sa nangyari. Naisip niyang bayad na naman ang utang niya at maayos na ang lahat. Mas mabuti na ring umamin na lang sa kanya. Sinabi mo na nawala mo noon ang pintas ko. At pagkatapos ay bumili ka ng kapalit na nagkakalaga ng 4,000. O, pasensya na nawala ka noon. Naghanap ka lang. Oh, Mathilde, bakit di mo agad sinabi sa akin ang katotohanan? Kasi ngayon ay di mo lang nagkakalaga ng 200. Paano yun naging posible? Napaka-elegante pa naman nun. Ngunit piki lang yon, isa yung pintas na gawa lamang sa inokit at kinulayang mga piraso ng kristal. Kaya ang kawawang Mathilde ay natutunan ng leksyon. Kung siya ay nakontento lamang at binilang ang biyayang natanggap niya, hindi sana siya maghihirap ng ganito. Naging katawa-tawa talaga ako. Meron akong disenteng bahay at mapagmahal na asawa. Bakit hindi ko ito makita natin?
nangyari? Ano nangyari dito? Sabaw na naman at normal na tinapay. Isang imbitasyon na handaan. Mathilde! Naku, mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Sinabi mo. Mathilde! Ay, yasa? Bakit ko ito yung... Pagkana dito? Wala na tingog. Wala namang gugoy tingog. Ay, napag na ko, Bob. Ay, Axel. Oy, kubit na ko. Uling-uling ka? Hindi pa pamutanan ni Bob. Ha? Ya, o magkagat Pagkatapos nun, nagbagoy na ang... No.